Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at aming mga kaibigan. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Pasimulan natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan nga ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Kung tayo po ay nasa kalagayan, pakisuyo po na tayo ay tumayo at sabay-sabay nating awitin ang song number 44 na may pamagat na Panalangin ng Nanghihina. Halaw ito sa aklat ng awit 4 talatang 1. Sundan nga natin yung himig ng ating musika. Kataas-taasan po namin Diyos, ikaw lamang na nagtataglay ng banal na pangalang Jehovah. Salamat po una sa lahat at naging posible ang pagtitipon namin sa gabing ito. Salamat po sa buhay at lakas na inilaan nyo sa bawat isa sa amin. Una po sa lahat, pakasiyo po sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maging matagumpay ang aming pagpupulong sa gabing ito. Ganoon din po ang iba naming mga kapatid na nagdaraos ng pulong sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga may bahagi po sa gabing ito, pakasiyo po, gabayan niyo po sila upang mga napaghandaan po nila ay magampanan po nila ng maayos upang maging mapagpatibay po ito sa mga kapatid na nasa pulong namin. Pakisurin po Ama, tulungan niyo kami magkaroon ng maayos na koneksyon at internet para po makinabang ang mga kapatid namin na hindi namin kapiling sa oras na ito, lalo na po mga kapatid namin sa Zoom. Kami po rin ay humingi ng tawad sa mga nagagawa namin kasalanan sa inyo, bunga lang din namin kasakdalan sa kabila po ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Ang maikling panalangin po na ito, Ama, niyo po sanang digin at tugunin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, aming Hari, Panginoong Hesus. Amen. Muli tayong makakatanggap at makikinabang sa mga espiritual na pagkain at pagpapala mula sa ating Diyos na Jehovah. Mapapakinggan natin sa kayamanan mula sa salita ng Diyos ang pahayag na ang maibigin at maawaing magpapalayok. Susundan ito ng pagtalakay natin sa mga nahukay nating espiritual na hiyas para sa sanlinggong ito. Pagkatapos ay ang pagbabasa ng Biblia sa aklat ng Isaias, Kabanatang 64.
Para naman sa maging mahusay sa ministeryo, mapapanood natin yung mga sample na presentasyon na pinaghandaan ng ating mga kapatid. At para naman sa huling bahagi ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano, tatalakayin natin dito ang paksang pagiging handa sa sakuna, asahan ang hindi inaasahan. Mapapanood din natin yung video na kalakip nitong paksa. Susunod naman ito ng pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia sa aklat natin na mga aral sa Biblia, Aralin 86 at 87. Agad na nga tayong dumako sa unang bahagi, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa 10 minutong pahayag na ang paksa ay ang maibigin at maawaing magpapalayok. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Florence Umali. Ay, nako. Nagkamali na naman ako. Mapatawad pa kaya ako ni Jehovah? Binibilang siguro ni Jehovah yung mga pagkakasala ko sa Kanya. Parang hindi ko na kayang iharap yung sarili ko kay Jehovah. Mga mahal kong kapatid, lahat tayo nagkakamali. Kahit nasaksi na tayo, kahit na alam na natin yung katotohanan. Pero ang tanong, kung tayo minsan hindi natin napapatawad yung sarili natin, si Jehovah kaya, anong ibig sabihin ng papel niya bilang magpapalayok o potter? Ayon sa isang morning worship, yung mga basic chemical elements, nagkakahalaga lang ng mga $5 ayon sa isang morning worship o mga 300 pesos. Halimbawa, yung clay o yung lupa, di ba sa Genesis 2:7, inanyuan tayo ni Jehovah mula sa isang alabok ng lupa. O kung gagawa tayo ng illustration, mula sa isang morning worship, para tayong clay. Ang tanong, kung kayo may 300 pesos, kaya nyo bang gumawa ng isang masterpiece o obra maestra? Yung mga tao nakagawa ng ganyan. Mula sa isang clay, na cheap lang yung mga materials, pero nabebenta nila ng libo-libo, milyon-milyon. Paano pa kaya si Jehovah? Kaya niya kayang gumawa ng isang masterpiece mula sa wala? Mula sa isang alabok? Ano yung patunay na totoo yan? Kayo mismo, tayo mismo, mga tao. Kaya sa pahayag na to, sa Isaiah 63 at 64, matututunan natin, kahit nagkakamali tayo, ano yung matututunan natin kay Jehovah? O, balik tayo sa panahon ng Israel. Tignan natin yung Isaiah 63:9. Ano yung track record ni Jehovah kapag nagkakasala yung mga lingkod niya? Tignan natin. Sa lahat ng paghihirap nila ay nahihirapan siya at iniligtas sila ng sarili niyang mensahero. Dahil sa pag-ibig at habag niya ay tinubos niya sila at binuhat niya sila at dinala sa buong panahong lumipas. Magandang reference natin dyan, mga kapatid. Maging malapit kay Jehovah. Page 304 hanggang 305, para po 7 hanggang 9. Diyan sa 8, dinescribe ano yung reaksyon ni Jehovah kapag nahihirapan yung mga Israelita dahil sa pagkakamali nila. Sinasabi man ni Jehovah, deserve nyo yan. Buti nga sa inyo. Hindi ano napansin natin doon sa mga salita na naka-italicize. Doon sa reference, hindi lang nadama ni Jehovah yung paghihirap ng mga lingkod niya, nauudyokan siyang kumilos alang-alang sa kanila. So mula sa langit, hindi niya lang tinitignan, hindi lang siya naaawa. Ay, kawawa naman yung malingkod ko, sana makayanan nila. O hindi lang ganun. Ayon sa reference, gumawa siya ng paraan. Kahit nga nung nasa Kanaan na sila, lupang pangako, sabi dyan, paulit-ulit silang inililigtas. Kaya ano yung unang aral, mga kapatid? Unang aral natin, naaawa si Jehovah sa atin kapag nakikita niyang nahihirapan tayo dahil sa mga pagkakamali natin. So hindi tayo pinapagalitan, hindi tayo pinapabayaan ni Jehovah. Pero ibig sabihin ba noon, pinapatawad man pala ako, sige, okay lang, tuloy lang ako sa mga ginagawa kong mali. O doon tayo sa susunod na punto. Maganda yung reference natin dyan sa Bantayan, Agosto 2023, 2008, pahina 28 at 29, para pong 8 at 9. Doon sa para po 8, kung i-click natin, maganda yung paragraph na yan. Sabi dyan,
Si Jehovah, bagaman maawain siya, pero hindi niya tayo nililigtas doon sa resulta ng pagkakamali natin. Bakit? Kasi alam niya, doon sa mga resulta na yon, doon sa consequence, alam niya, matetrain tayo. Pero hindi lang yon. Doon sa Parapo 9, maganda yung tanong. Paano mo madadala ang pasan na ito? Pag nagkakamali tayo, may mga praktikal na mga payo dyan. Halimbawa, hindi mo na maibabalik yung nakaraan kung ano man yung nagawa nating hindi maganda. Huwag sayangin ang panahon at lakas mo sa pagdadahilan o paninisi sa sarili o sa iba. Balik tayo dun sa illustration mula sa morning worship. Ano kayang reaksyon natin kapag hinuhubog tayo ni Jehovah bilang isang clay o luwad? O halimbawa, minomold natin yung clay na to. Hinuhubog tayo ni Jehovah. Ano reaksyon natin? Aray, tama na. Ayoko mahubog. Hindi ka magaling. Huwag mo na akong galawin. O, okay na, sige na. Ganun ba yung reaksyon natin kapag hinuhubog tayo ni Jehovah? Kamusta yung attitude natin sa mga espiritual na mga gawain? Yan na naman, alam ko na yan basic na topic. Ay, hindi magaling yung nagpapahayag. Hindi ako matututo dito. Shepherding na naman. Ano na naman ituturo nila sa akin? Magandang reference kung itutuloy natin sa Parapo 9. Tanggapin na nagkamali ka at gawin ang magagawa mo sa ngayon. Ibig sabihin, pag nakakonsensya daw tayo, mag-pray, ipagtapat yung pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Tapos mag-sorry sa mga nasaktan mo. Kung kailangan, humingi ng tulong sa mga elder. Tanong, yung pagkakamali natin, kung isisisi ko sa iba, kung ichichismis ko yung kahinaan ng iba, pinapakita kaya nito na nagpapahubog ako kay Jehovah? Ano yung sabi sa dulo ng parapo? Kung gagawin natin yung mga paraan doon sa Parapo 9, siguradong pagpapakitaan ka ni Jehovah ng awa at aalalayan ka niya. Kaya ikalawang aral natin, ayon sa ating workbook, kahit hinahayaan niyang maranasan natin ang mga epekto ng pagkakamali natin, tinutulungan pa rin niya tayo. So hindi talaga totally, bahala ka na dyan. Magdusa ka hanggang kamatayan. May paraan pa rin. O dito naman tayo sa ikatlo. Ano nga ba yung ibig sabihin ng paghubog sa atin ni Jehovah bilang magpapalayok? O magandang reference dyan mga kapatid, sa Bantayan 2013, September 15, para po pahina 20, para po 15 hanggang 17. Basahin muna natin yung Isaiah 64:8. Tingnan natin, ano ba yung papel natin? Ano yung papel din ni Jehovah? Para mas ma-appreciate natin yung paghubog sa atin. Sabi dyan, pero ikaw ang ama namin, O Jehovah, kami ang luwad o clay, at ikaw ang aming magpapalayok o potter. Lahat kami ay gawa ng kamay mo. Pero paano nga ba hinuhugasan? Paano nga ba minomold? Paano nga ba hinuhubog yung isang literal na clay? Sabi sa reference, merong dalawang paraan yung magpapalayok o yung potter. Sabi dyan sa Parapo 16, una, hinuhugasan mo na ng tubig yung clay para yung mga dumi maalis. Yun yung unang step. Ikalawa, yung gamit yung tubig pa rin, hinahaluan niya ng tubig yung clay para ma-form niya, makagawa siya ng form doon sa pot na yun, doon sa luwad. Sa katulad na paraan, paano tayo hinuhubog ni Jehovah? Doon sa Parapo 17, di ba katulad ng tubig, nililinis din tayo ng salita ng Diyos. Nakikita natin ano yung mga maliliit na dapat tanggalin sa atin bilang clay. Tapos, hinahalawan din tayo ng tubig, Biblia pa rin, para mai-apply natin yung mga principle sa kanyang salita. Para maging matibay tayo na clay o pot. Kaya imagine, mula sa isang materyales na parang walang kwenta, walang halaga, clay, lupa, kaya tayong gawing priceless ni Jehovah. Walang katumbas na halaga. Para mas ma-visualize natin, ma-appreciate natin si Jehovah, tingnan natin yung artwork. Doon sa tema natin, ano yung dalawang katangian ni Jehovah? I-relate natin sa artwork. Gamit yung kanang kamay, aalalayan tayo ni Jehovah gamit yung kanyang awa. Gamit yung kaliwang kamay, hinuhubog tayo ni Jehovah
gamit ang pag-ibig. Kaya mula sa isang walang kwentang shape, walang kwentang materyales, kapag nagpapahubog tayo, para tayong figurine o vase na napakamahal sa paningin ni Jehovah, hanggang sa sumulong tayo bilang isang sakdal na lingkod niya. Kaya naman mga mahal kong kapatid, bagaman nagkakamali tayo, proud na proud si Jehovah sa inyo. Kasi hanggang ngayon, patuloy kayong nagpapahubog sa Kanya. Kaya, hari nawa, lagi sana natin gustuhin tayo ay hubugin. Kasi yung ating magpapalayok ay maawain at maibigin. Maraming salamat, Brother Umali, sa iyong nakapagtuturong pahayag. Tayo ngayon mga kapatid ay dadako na sa spiritual na hiyas. Ito ay 10 minutong talakayan. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Jeric Nuestro. Okay. Ating pasisimulan ng paghuhukay ng spiritual na hiyas sa pagbabasa ng Isaias, Kabanata 63, talatang 10. Sino po ang nagnanais na bumasa ng teksto? Okay, di tayo kay Pero nagrebelde sila at pinighati ang banal na espiritu niya. Kaya siya ay naging kaaway nila at nakipaglaban siya sa kanila. Okay, maraming salamat. So, tanong natin, sa tekstong ito, ano ang tinuturo ng tekstong ito tungkol sa pagiging matiisin ni Jehovah? Tayo kay Sister Ciares. Ciares. Pinapakita lang po ng teksto na yung pagiging maawain at matiisin ni Jehovah ay may hangganan rin, lalo't kapag nakikita niyang hindi pa rin gumagawa ng pagbabago ang isa sa kabila ng patnubay na ibinibigay niya para lang maakit siya ulit sa tamang landasin. Okay. Maraming salamat. Sister Ampi Calso. Lahat tayo ay nagkakasala ng paulit-ulit, kadalasan nagsisisi, napaparusan at pinapatawad. Dahil ang Diyos na Jehovah ay maawain, kaya huwag natin siyang abusuhin. Mahabang pagtitis ang ipinapakita sa atin kasi ang gusto niya, ituwid ang ating maling landasin. Kung may magpagkataon, hindi siya tutugon, kailangan may waiting attitude tayo at may hangganan ang kanyang pagtitiis, iuurong niya ang kanyang awa at kikilos siya. Kasi gusto niyang malaman ng lahat ng mga tao ayon sa Jeremiah 16:21. Sa pagkakataong ito, ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan at kalakasan at malalaman nila ang pangalan ko ay Jehovah. Ayun, maraming salamat po sa napakagandang punto. Ano po? Sino po ang nais sumagot? Sister Maglangit. Kaya kapag yung isang tao po ay unrepentant at patuloy na gumagawa ng mali, eventually, i-withdraw ni Jehovah yung kanyang awa at magbibigay siya ng kaparusahan. Kaya hindi natin dapat i-take for granted yung awa at pagtitiis ni Jehovah. Okay, maraming salamat. Okay, Sister Umali. Yung isa nga na umaabuso, o sabi dito merong hangganan o sinasamantala yung awa o pagiging matiisin ng Diyos na Jehovah. At meron itong malaking epekto kasi pwede nitong mapigati yung banal na espiritu o mapalungkot dahil sa hindi pagsunod sa payo ng Bible o pagkakapit pa nga sa sinasabi nito. Okay, maraming salamat. Okay. Bart. Bart tayo. Natutunan ko din po sa pagiging matiisin ni Jehovah kung magiging matiisin din po tayo sa mga Bible study natin dahil magre-resulta po yun na pwede po natin sila matulungan kung may mga problema po sila. Okay. Meron pa po? Okay, lumipat tayo sa ating kalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo?
Sister Jana Atamosa. Isaiah 62:1, kitang-kita po sa tekstong ito na interesado si Jehovah sa kanyang mga mananamba noon at ngayon, dahil di siya magpapahinga at mananahimik hanggat di natutupad ang layunin niya sa lupa. Kaya para sa bahagi ko po bilang kabataan, sisikapin ko rin po na patuloy na magsalita at ibahagi ang mensahe ni Jehovah mula sa Biblia po, habang nagtuturo sa iba na si Jehovah lang ang tunay na Diyos na nagbibigay kaligtasan sa buong sangkatauhan po. Okay, maraming salamat. Okay. Okay, Sister Nick. Napahalagahan ko po ang Isaiah 62 verse 6 dahil pinapakita po nito na ang Jerusalem ay may mga bantay na inilagay sa mga pader nito na laging gising at alisto araw at gabi. At inihikayat ang bayan ni Jehovah na patuloy na tumawag sa kanya at huwag mapagod sa paglilingkod. Makikita rin po natin ito sa mga kapatid natin sa ngayon na laging handang tumulong sa pagtatayo ng Kingdom Hall, pagdalaw sa may sakit, at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bilang isang pioneer po, napatibay rin po ako nito na patuloy na maglingkod kay Jehovah na ang buong puso at buong lakas ko. Okay, salamat, Sister Maybelline. Okay, Sister Lilia Vasquez. Sa Isaiah 62 verse 3, ginagawa din ng Diyos na Jehovah sa lahat ng kanyang lingkod yung dignidad. Kaya kapag nag-aalinlangan ako, tinatandaan ko na kahit hindi ako sakdal, pwede pa rin akong maging mahalaga gaya ng isang korona ng kagandahan at isang makaharing turbante kay Jehovah. Kailangan ko lang na patuloy na pasayahin ang kanyang puso sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang kalooban at makatitiyak ako na gagantimpalaan niya ako. Ayun. Ang ganda, ano po? Sister Irene Atamosa. Nais ko po yung ibahagi na sa Isaiah 64:8 na talagang napakaganda po na paglalarawan sa Diyos na Jehovah bilang magpapalayok. Pinakita lamang po nito na hindi po niya binago yung itsura ko o para pagandahin ako o yung pahubugin ng katawan ko, kundi inilaan po ni Jehovah isang pisikal na kaanyuan, kundi spiritual na pagsasanay. Kaya kung magpapahubog po ako sa Kanya, at magre-resulta po yun ng spiritual na pagbabagong anyo. Natutulong po sa akin malabanan anuman ang impluwensya ng sanlibutan. Maraming salamat. Brother Odi. Sa Isaiah 62:12, binanggit po na tatawagin silang ang banal na bayan. Totoo naman po ito dahil ang organisasyon ng mga saksi ni Jehovah ay naiiba po sa ibang organisasyon o ibang relihiyon dahil hindi po tayo nakikisali sa gawain laban sa kalooban ng Diyos gaya ng pagsali sa politika, digmaan o sakim na paraan ng pakinabang. Sa halip na pinapakita natin na talagang hiwalay tayo sa sanlibutan at namumuhay tayo ayon sa pamantayan ni Jehovah. Maraming salamat. Brother Bids, Daulong. Sa Isaiah po 63:9, no? Sa lahat ng paghihirap nila ay nahihirapan siya. Kitang-kita natin dito yung tindi ng empatya ni Jehovah na hindi siya tumigil sa pagmamalas ng maibiging kabaitan sa mga Israelita kahit na sila'y napakamasuwain, napakatigas ng ulo, na madalas ngayon nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Kaya nakakatuwa na gaya ng sino mong maibiging ama, masakit sa Diyos na makitang nagdurusa ang kanyang mga anak. Okay, maraming salamat. Okay, Sister CK naman tayo. Gustuhan ko naman po yung Isaiah 62:1. Katiyakan ito mula sa Diyos na Jehovah na yung pagpapakita niya ng lingap, pagbibigay ng kaaliwan, yung pagkakabihag ng kanyang bayan sa Babylonia ng napakatagal, 70 years, pero hindi niya to ginusto. Nagkamali man ng kanyang bayan, pero nagpakita pa rin siya ng awa at sabi nga inalala pa rin sila ni Jehovah. Kaya tayo rin sa ngayon, kung minsan pakiramdam natin tayo ay nasisiraan ng loob, tayo ay huwag mawala ng pag-asa na si Jehovah ay ang ating Diyos. Okay, Sister Magpili. Dito po sa Isaiah 63:1, napakagandang hiyas po ito tungkol sa Diyos na Jehovah.
Halimbawa po sa Russia, sa Eritrea, at sa iba pang bansang may mga nakabilanggong mga kapatid, hindi nila mapapatigil ang gawaing pangangaral dahil si Jehovah ang dakila at pinakamakapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang magliligtas at magbibigay lakas sa mga lingkod niya. Maraming salamat. Brother Joel Nuestro. Doon sa Isaiah 63:8, binanggit doon na tayo ay gaya narinig natin na luwad sa kamay ng Diyos bilang magpapalayok. Pinapakita lang nito na may mga sitwasyon sa buhay natin na talagang si Jehovah ang nagko-control sa atin. Kaya kung may anumang bagay na dumating sa atin, maganda man yun, o mga karanasang hindi mabuti, wag natin isipin na binitawan na tayo ni Jehovah. Katulad ng sabi doon hinuhulma ni Jehovah. Sabihin nun, mahalaga ka sa Kanya. Magpahulma lang. Okay. So, sapat na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pag-isikap, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Nuestro, sa pangunguna sa talakayan ng spiritual na hiyas. Ngayon, tayo ay tutungo na sa una nating estudyante. Ang kanyang bahagi ay ang pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay ang aklat ng Isaiah 64, verse 4 hanggang 12. Babasahin ito sa atin ni Brother Gab Aragon. Mula pa noon, walang sinuman ang may narinig o nabigyang pansin o nakitang isang Diyos maliban sa iyo, na kumikilos para sa mga patuloy na naghihintay sa Kanya. Sinasalubong mo ang mga masayang gumagawa ng tama, ang mga umaala-ala sa iyo at lumalakad sa mga daan mo. Nagalit ka habang patuloy kami nagkakasala. Iyan ang ginawa namin sa mahabang panahon. Kaya dapat ba kaming maligtas? Lahat kami ay naging gaya ng isang taong marumi, at ang lahat ng ginawa namin at ang lahat ng ginagawa naming matuwid ay gaya ng pasador. Malalanta kaming lahat ng gaya ng dahon, at tatangayin kami ng mga pagkakamali namin gaya ng hangin. Walang tumatawag sa pangalan mo. Walang nagsisikap na kumapit sa iyo. Dahil itinago mo sa amin ang iyong muka at hinayaan mo kaming malugmok dahil sa mga pagkakamali namin. Pero ikaw ang Ama namin, O Jehovah. Kami ang luwad at ikaw ang aming magpapalayok. Lahat kami ay gawa ng kamay mo. Huwag kang labis na magalit, O Jehovah, at huwag mong alalahanin ang pagkakamali namin magpakailanman. Pakisuyo, tingnan mo kami, dahil lahat kami ay bayan mo. Ang iyong mga banal na lungsod ay naging ilang. Ang Sion ay naging ilang. Ang Jerusalem, tiwangwang na lungsod. Ang aming bahay ng kabanalan at kaluwalhatian, kung saan pinuri ka ng mga ninuno namin, ay sinunog, at ang lahat ng bagay na minahal namin ay nawasak. Sa mga bagay na ito ay patuloy ka bang magsasawalang kibo, O Jehovah? Mananatili ka bang tahimik at hayaan kaming magdusa ng lubusan? Maraming salamat, Brother Aragon, sa mahusay na pagbabasa ng iyong bahagi. Si Brother Gab ay sinasanay sa brochure natin na pagtuturo, mabait at may empatya. Magagawa nga natin ito kung magsasalita tayo ng taimtim at merong damdamin. At kailangan na maipadama nga natin sa ating tagapakinig na nagmamalasakit tayo sa kanila. Ano bang kahalagahan nito, mga kapatid? Katulad ng nakita natin sa paraan ng pagbabasa ni Brother Aragon, iniiba-iba niya yung bilis ng kanyang pagbabasa, yung tono ng kanyang boses. Pinapakita lang nun na nagmamalasakit siya sa kanyang tagapakinig o sa atin. Dahil gusto niya na maramdaman natin yung dinadalang emosyon ng mga parapo.
Kaya nakakatulong nga ito para mapunta yung atensyon natin doon sa mga teksto sa Biblia at lubos tayo makinabang sa salita ng Diyos. Kaya naikapit nga ni Brother Gab ang aral na ito at mahusay niyang nabasa ang kanyang atas na babasahin sa mabait at nagpapakita ng empatiyang paraan. Maraming salamat, Brother Gab. Ngayon tayo ay tutungo na sa ikalawang seksyon ng ating pulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Sa unang bahagi, ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nila ay pampublikong pagpapatotoo. Alamin kung sa anong paksa interesado ang kausap mo at kung paano mo siya makakausap ulit. Sa loob ng 3 minuto, ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Elibel Relumbria at ng kanyang partner, Sister Gazelle Arona. Atin silang tunghayan. Ito po yung pila ng enrollment. Oo. Pero 5 minutes pa daw kasi parang nag-break yata. Bilis po ng panahon, no? Parang kailan lang, tapos pasukan na naman. Siguro mga 2 to 3 weeks. Oo, ang bilis talaga ng mga nangyayaring kalagayan ngayon sa mundo. Tingnan mo, ang bilis tumas ng mga bilihin natin, tumataas na yung gas, tapos nagigera pa sa ibang bansa, tapos nadadamay pa tayo. O tingnan mo nga yung gobyerno natin, no? Away-away na sila din. Alam mo yung magbibigay sana sila ng magandang halimbawa sa atin, pero tingnan mo, hindi na tayo makapagtiwala sa kanila. Kaya nga po sa ganitong kalagayan, mas lalong higit na kailangan po natin yung patnubay ng Diyos. Alam niyo po, meron po akong impormasyon na nabasa na pwede makatulong po sa inyo. Impormasyon? Ano yun? Impormasyon po ito mula sa Biblia na binanggit sa Jeremias 10:23. Pansinin niyo po kung ano yung sinasabi dyan. Jeremias 10:23. Alam na alam ko ang O Jehovah, na ang landas ng isang tao ay hindi sa kanya, hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Yan. Gaya po nang nabanggit niyo kanina, no? Kahit gaano po kataas yung pinag-aralan o natapos ng isang tao, kahit nasa gobyerno natin, kaya po ba nila pamahalaanan yung kapwa nila tao na binanggit dun sa nabasa niyo pong Bible verse? Sabi kasi dun kanina, ang landasin daw ng isang tao ay hindi sa kanya, hindi para sa taong lumalakad ang tuwid man lang ang sarili niyang hakbang. At sa tingin niyo po, kahit nasa government natin, kailangan pa rin po ba nila ng patnubay nila ng Diyos? Siyempre talaga, kailangan pa rin ng patnubay ng tao kasi di ba sabi sa text, hindi nila kayang gabayan yung sarili niya. Kaya kahit ano man yung mga pangako na gagawin nila, sigurado hindi nila yun matutupad lahat. Tsaka kung ano man yung mga problema ng mga tao, hindi nila yun lahat kayang solusyonan. Di ba tama yung pagkaintindi ko? Opo. Kaya yan po yung dahilan kung bakit ipinasulat ng Diyos yung Biblia para magabayan po tayo. Ang Biblia nga po, tinawag na aklat ng pag-ibig at katotohanan kasi makakapagtiwala po tayo. Alam mo, mahilig akong magbasa ng mga informative na mga books. Tamang-tama po, pwede po akong mag-send sa inyo through messenger na mga impormasyon na based sa Bible. Sige, ito yung messenger ko. Send mo sa akin. Sige po. Yan, na-receive nyo na po. Dito na. Okay na po, mag-send ulit ako sa inyo sa ibang araw ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Sige, send ka lang. Salamat Maraming salamat sa iyong mahusay na presentasyon, Sister Relumbria at Sister Arona. Si Sister Elibel ay pinapansin sa Aralin 1, number 5, sa ating brochure na mahalin ang mga tao, makinig. Yan. Malaki yung may tutulong ng pakikinig sa ating nakakausap sa ministeryo. Dahil kapag ginagawa nga natin iyon, mga kapatid, nalalaman natin kung saang paksa pala interesado at may a-adjust natin yung paksa sa Bible na babanggitin natin doon sa mga kausap natin. Nakita natin doon sa ginawa ni Sister Relumbria, pinakinggan niya yung may bahay at nalaman niya na interesado pala ito sa mga kasalukuyang kaganapan o current events ngayon sa mundo at sa nangyayari sa bansa natin. Kaya dahil sa pakikinig, nagbukas nga ng daan iyon para mapasok yung teksto, yung Jeremias 10:23 na hindi kayang pamahalaan ng mga tao yung sarili nila. Kaya muli nakita namin Sister Relumbria na yung pagkakapit sa aralin na ito. Maraming salamat pati na rin sa inyong partner kay Sister Arona. Para naman sa susunod na bahagi, sa loob ng 4 na minuto, pakikipag-usap muli bahay-bahay. Ipakita at talakayin ng isang video mula sa
toolbox sa pagtuturo. Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Tess Villavicencio at kasama ang kanyang partner, Sister Cecil Jacinto. Atin silang panoorin. Hi, Ate Cecil. Dito po pala kayo nakatira sa Sampalo. Kumusta ka na nga pala ngayon, Ate Cecil? Kasi hindi na kita nakikita ngayon doon sa may YP. Hindi ako okay ngayon, Tess. Totoo, hindi mo na talaga ako makikita doon na dumadaan sa YP kasi nag-resign na ako. Nahirapan na kasi ako mag-budget kasi tumataas lahat tulad ng tubig, kuryente, at isa pa, Tess, kung kailan ako nag-resign, ang dami ko ng sakit na nararamdaman sa katawan ko. Kaya kailangan ko na magpa-doktor at magpa-laboratory. Stress talaga. Ay, opo nga po, talagang nakaka-stress nga pag ganyan yung nararamdaman mo. Sa bagay, Ate Cecil, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan. Maging ako, nakakaranas din ng mga ganyan mga problema. Pero alam mo ba, Ate Cecil, may nakatulong sa akin na nabasa ko mula sa Biblia na ito ay pangako sa atin ng Diyos. Nagagawin niya po talaga ito sa hinaharap. Yun yung gusto kong i-share sa'yo, yung nakaulat dito sa Apocalypse 21, verse 4. Pwede bang pakisuyuan kitang pakibasa mo? Dito po, Ate Cecil, pakisuyo. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Ayan, salamat po, Ate Cecil. Ayon dito sa binasa natin teksto, ano po yung sabi dyan? Sabi, mawawala na daw yung kamatayan, pag-iyak, kirot. Talaga? Totoo ba yan, Tess? Ay, opo, Ate. Totoong itong mangyayari dahil ipinasulat po ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para ipaalam po sa mga tao ang isang pong pangako niya na talagang nakakaaliw na gagawin niya po ito. Mayroon nga pala akong gustong ipanood sa'yo. Gusto ko yan. Yan. Dito, isang video po, naka-download na po dito sa aming gadget. May pamagat po ito na, bakit magandang mag-aral ng Biblia? Ayan. Ayon po dito sa napanood natin, ano po yung matutunan nyo dito? Makakatulong daw yung Biblia na masagot ang mga tanong ko sa buhay. At hindi lang yan, Tess, makakatulong din ang Biblia na mapabuti ang buhay ko ngayon at sa hinaharap. Tama po kayo. Sa pamamagitan nga po ng pagiging positibo natin sa mga bagay-bagay, ay tinutulungan tayo ngayon ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan natin para maharap po natin yung mga hamon sa atin sa buhay at mga problema. Kaya, Ate Cecil, napakahalaga talaga ngayon ang mag-aral ng Biblia. Gusto mo ba? Oo, nakakataba talaga ng puso ang mga salita ng Diyos. Oo, Ate, nakakaliw. Ay, meron pala ako dito dala na brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Gusto mo, umpisahan natin dito sa sa Aralin 1? Ito yung binigay mo sa akin. Sige, pwede naman ako anytime kasi wala na akong trabaho eh. Bahala ka na kung anong oras mo gusto bumalik. Sige. Ito, ibibigay ko sa'yo para pati una mong pag-aralan, para pagbalik ko dito, maganda yung talakayan natin sa isa't isa. Kailang ba? Okay, salamat. Thank you. And maraming salamat, Sister Villavicencio, pati sa inyong partner kay Sister Jacinto. Pinapansin naman si Sister Tess dito sa ating brochure na aralin. Sa aralin number 9, number 4, pag-isipan ang sitwasyon ng nakausap mo. Pinapakita nga ng aralin na ito na kailangan natin ng empatiya para magawa ito. Dahil kapag may empatiya tayo sa mga nakakausap natin, maisasaalang-alang natin kung bakit nila kailangang malaman yung katotohanan at kung paano makakatulong sa buhay nila yung pag-aaral ng Biblia. Katulad nung nakita natin doon sa presentasyon ni Sister Villavicencio, ipinakita niya yung teksto sa Bible, yung Apocalypse 21:4, na may pag-asa pala tayong inaantay sa hinaharap. At malalaman natin yung mga pag-asa ng Diyos na nasa Bible kung mag-aaral tayo ng Biblia. At dahil doon, naipakita nga ni Sister Tess na yung kahalagahan ng pagba-Bible study. Kaya muli, maraming salamat sa inyong presentasyon, Sister Villavicencio, pati kay Sister Jacinto. Para naman sa susunod na bahagi, paggawa ng mga alagad, 5 minuto. Gamit ang nasa box ng brochure natin na Masayang Buhay Magpakailanman, handa na ba akong mangaral kasama ng kongregasyon? Ipakipag-usap sa Bible study mo kung paano magiging unbaptized publisher. Gagampanan ito sa atin ni Sister Judy Ann Briquillo kasama ang kanyang partner na si Sister Angel Flores. Atin silang panoorin.
Ang galing mo talaga sa Bible study natin today, Jel. At saka, na-appreciate ko na nag-advance study ka dun sa material mo kasi makakatulong to na mas lumalim yung understanding tsaka mas mapalapit ka kay Jehovah. Opo, tinatry ko rin yung talaga na naisip ko yung maging unbaptized publisher po. Ang saya naman madinig yan, Jel. Pwede ko ba tanungin kung anong nakapag-push sa'yo na makapag-desisyon na? Habang mas marami akong natutunan tungkol kay Jehovah, gusto ko siyang pasalamatan sa lahat ng ginawa niya sa akin. Gusto ko rin makilala siya ng ibang tao. Oh, super nakakatuwa naman pala yan. At may section pala dito sa book na dito banda. Ito, pakibasa yung title. Handa na ba akong mangaral kasama ng congregation? Yan. Pwede mo siyang tignan dyan sa copy mo. Review natin yung 5 points. Sige. Pwede ka nang maging di bautisadong mamahayag kung una, regular kang nag-aaral ng Biblia, nananalangin at dumadalo sa mga pulong ng kongregasyon. Oo naman, may times lang talaga na nahihirapan akong magbasa ng Bible, pero nakikinig naman ako ng Bible reading through the JW app. Nagpe-pray din ako kay Jehovah na tulungan akong gumawa ng tamang desisyon tulad nitong pagiging publisher, umaattend din ako ng meeting. Oo. Alam mo, Jel, nakikita ko yung efforts mo. At alam mo ba kung sino pa yung nakakita ng mga ginagawa mo? Si Jehovah. Dito tayo sa pangalawang bullet. Naniniwala ka at pinapahalagan mo ang mga natututuhan mo at gusto mong itong sabihin sa iba. Sinishare ko naman sa family ko yung mga natutunan ko, pero parang napapansin ko na parang napapagod na sila sa akin. Understandable naman talaga na gusto mong malaman agad nila yung mga natututunan mo. Pero tandaan mo yung sa lesson 22.4. Nakabookmark pa nga sa akin yung maalala ko. Oh, yun. So, dito tayo sa pangatlo. Mahal mo si Jehovah at ang pinipili mong kaibigan ay ang nagmamahal din sa Kanya. Mahirap para sa akin iwan yung mga friends ko kasi matagal ko silang kilala. Parang pamilya ko na rin sila, pero parang hindi nila tanggap yung pagbabago sa buhay ko. Sa ngayon, Jel, understandable na at baka hindi pa nila maintindihan kung bakit gusto mong magbago. Pero yung mga pagbabagong gusto mong gawin ay makakabuti sa'yo. Tandaan mo yung sinabi sa Marcos 10:28-31? Oo nga, magpo-provide sa Jehovah ng pamilya at ginawa niya nga. At alam mo ba, mayroon ka pang worldwide brotherhood na unti-unti mong makikilala. Yes na yes. Dati nagbibigay ako ng pera sa church, pero nagsend ako sa kanila ng letter na para sabihin na hindi na ako magko-contribute. At pakiusap na rin sa kanila, tigilan nila yung pagpadala ng letters. So yun yung sa point 4, no? Yung hindi ka na miyembro ng anumang political na organisasyon or huwad na reliyon. At yun, Jel, ang galing nun kasi one way din yun ng pagpapatotoo sa kanila. So doon tayo sa huling bullet. Isinasabuhay mo na ang mga pamantayan ni Jehovah at gusto mo nang maging saksi ni Jehovah. Yun talaga yung tinatry kong gawin. Kaya kailangan ko talagang iwan yung mga kaibigan kung gumawa ka. Tinatawag kong friends kasi gumagawa kami ng mga bagay hindi na-approve ni Jehovah. Oo, so minsan kasi talaga nakakalito, no? Tsaka alam mo, Jel, nakikita ni Jehovah yung efforts mo at alam ko na hindi din talaga madali ito. Pero alam mo ba na si Jehovah tutulungan ka na malampasan tong lahat? So ang gagawin natin, makikipag-usap tayo sa elder na sabihin natin sa kanilang ready ka na maging unbaptized publisher, tapos magsiset sila ng meeting natin. Kinakabahan ako. Normal lang talaga nakabahan dahil kasi gusto mong ibigay yung best mo for Jehovah. Nakaka-proud ka talaga. Thank you po. And salamat sa inyong pagtatanghal, Sister Briquillo at Sister Flores. Si Sister Briquillo ay pinapansin sa Aralin 12, number 3. Tulungan ang Bible study mo na magkaroon at umabot ng mga goal. Mahalaga yung pagkakaroon ng goal dahil ipinapakita nga nito yung tunay na motibo sa paglilingkod ng ating mga Bible study. Katulad ng nakita natin sa presentasyon ni na Sister Briquillo, tinutulungan niya yung kanyang Bible study na mag-set ng goal, yung maging unbaptized publisher. Maaari din natin itong gawin sa prangka o direktang paraan kasi gusto natin na talagang sumulong yung Bible study natin patuloy, hindi lang hanggang mabautismuhan sila.
Siyempre pa, katulad din ng ginawa ni Sister Briquillo, hindi siya nagkulang sa commendation at hands-on siya sa kanyang inaaralan sa Biblia. Nakakatulong nga ito para mapasigla nila na lalo mag-aral at kilalanin ang Diyos ni Jehovah. Kaya muli maraming salamat Sister Briquillo, pati sa inyong partner kay Sister Flores. Diyan nga nagtatapos mga kapatid ang seksyon ng maging mahusay sa ministeryo. Maraming salamat muli sa mga mahusay nating estudyante. Ngayon ay dadako na tayo sa ikatlong seksyon ng ating programa, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Bago po yan, tayo muna ay aawit sa song number 115 na ang pamagat ay Salamat sa Pagtitiis ng Diyos. Ito ay halaw sa 2 Pedro 3:15. Ating ang sundan ang himig ng musika. Dumako na tayo mga kapatid sa ikatlong seksyon ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Sa loob ng 10 minutong pagtalakay, ang paksang pagiging handa sa sakuna, asahan ang hindi inaasahan. Mapapakinggan natin ang mga paalala ng tanggapang pansangay at ng lupon ng matatanda, may kaugnayan sa paksang ito. Tatalakayin ito sa atin ni Brother June Tolisora. Last year, kaparehong panahon, buwan ng May 19, 2025, iniharap sa ating pulong yung kaparehong paksa, laging maging handa sa sakuna. Ngayong taon naman ito, 1 year after, muling iniharap sa atin ng tapat at matalinong alipin yung kaparehong paksa, pero may karagdagan. Maging handa, asahan ang hindi inaasahan. Bakit kaya idinidiin sa atin ito mga kapatid? Yung pagiging handa sa sakuna. Bueno, wag na tayong lumayo. So dito sa ating lugar sa Pilipinas, inaasahan natin na talagang binabagyo tayo. Pero paano natin ipapasok sa isip natin na asahan yung hindi inaasahan? So magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa sa Dubai, disyerto. Siguro nakita nyo sa social media o sa news na minsan itong binaha. Diba? Ang bansang Japan, kilala siya sa pagiging progresibo at pagiging maingat, nung lumindol ay naapektuhan yung kanilang nuclear plant at marami ang naapektuhan ito.
Ano ang ipinakikita nito mga kapatid? Kahit na yung mga lugar na hindi natin iniisip na tatamaan ng sakuna, ay biglang nakaka-experience ng mga disaster o mga sakuna. Ibig sabihin, tayo, kahit gaano tayo kahanda, asahan natin na darating pa rin ang sakuna sa paraan na hindi natin inaasahan. At ganyan-ganyan ang tinukoy sa atin ang Ecclesiastes 9:11. Pakisuyo mga kapatid, basahin natin. Ecclesiastes 9:11. Sinabi sa talatang 11, mayroon pa akong nakita sa ilalim ng araw. Hindi laging matulin ang nananalo sa takbuhan. Hindi laging ang malakas ang nananalo sa labanan. Hindi laging ang marunong ang may nakakain. Hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman. At hindi laging ang may kaalaman ang nagtatagumpay. Dahil lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. So, maling isipin natin na yung lugar natin ay maganda, maayos, hindi tayo maaapektuhan ng sakuna. Sa katunayan, katalinuhan pa rin na asahan natin ang hindi inaasahan. Di ba? So, paano natin gagawin iyan? Maganda yung pinayo sa atin ng Kawikaan 22:3. Nakikita ng matalino ang mapanganib at nagtatago, pero tuloy lang ang mga walang karanasan at pinagdurusahan ang epekto nito. Pag-isipan niyo ito mga kapatid. Halimbawa, dun sa 2 bullet na nandiyan sa inyong workbook. Kapag nasa pampublikong lugar, maging alerto sa paligid. Hanapin ang emergency exit, lalo na sa matataong lugar. Saan ba ako nagtatrabaho? Ano ba yung facility na aking pinagtatrabahuhan? Safe ba doon sa lugar ng aking trabaho? Sa loob ba ng aking opisina? Saan ba papunta yung emergency exit? Kung halimbawang lumindol. Work from home ba ako? Paano kung mawalan ng kuryente? Paano na yung kabuhayan ko? Diba? Ako ba ay estudyante? Gaano karami yung mag-aaral sa aking pinapasukang paaralan? Kung sakaling magkaroon ng sunog, saan ako tatakbo? Alam kaya ng magulang ko yung aking kinaroroonan at alam nila kung paano ako kukontakin? Yung mga ganyang bagay ay makakatulong mga kapatid kung ating isaalang-alang yung mga siguro hindi natin madalas na naiisip. Pero kapag dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng sakuna na hindi natin inaasahan, alam natin kung ano ang ating gagawin. Sa bahay namin, minsan inisip ko, nag-simulate ako, paano ako magkasunog? Paano ako gagapang pababa ng hagdanan? Paano ako tatakas? Yung aking may bahay ay may kalagayan. Hindi siya makakatakbo. Ano ang gagawin namin? So, yung mga bagay na ganyan, mga kapatid, ay makatutulong para mas lalo tayong maging handa kung dumating yung bagay na hindi natin inaasahan. Pangalawang bullet, sabi dito, para maging handa sa likas na sakuna, magkaroon ng go bag at mga supply sa bahay sakali magkaroon ng emergency. Gumawa ng evacuation plan at tiyaking may contact information ka ng pamilya mo at ng mga kaibigan mo. Sa ating kongregasyon, sinasanay na rin tayo sa mga ganyang mga paghahanda. Halimbawa, updated ba ang inyong record sa inyong grupo? So, taon-taon, matalino na silipin ninyo o kaya i-update ninyo ang inyong group overseer sa inyong mga contact information. Address, email, telephone number. Kung sakaling down ang telco, paano tayo makukontak? Alam ba nila ang inyong mga bahay? So, at least once a year, dapat ina-update natin ang mga group overseer. Go bag. Meron ba kayong go bag sa inyong mga bahay? Kung inyong re-reviewin yung Gumising 2017, dyan dun sa reference ng inyong workbook, makikita din dyan yung ilang payo kung paano tayo magiging handa sa mga dapat nating asahan na hindi inaasahan. Bueno, isa pang inilaan ng tapat at matalinong alipin, meron tayong mapapanood na video. At makikita natin dun sa video kung paano nakatulong sa mga kapatid yung kanilang pagiging handa. Pakisuyo mga kapatid dun sa dulo ng video, bigyan pansin ninyo yung mga tagubilin doon, 4 na tagubilin.
pwede niyong paghandaan iyon mamaya or sa inyong family worship. Pakisuyo po sa ating video. Dumarating ang mga sakuna nang hindi natin inaasahan. Pero ang bayan ni Jehovah, lagi nilang sinisikap na maging handa. At dahil sa paghahandang iyon, marami ang naligtas. Pakinggan natin ngayon ang ilan sa mga karanasang yan. Unahin natin ang sa Democratic Republic of the Congo. Patuloy na nagtiis ang mga kapatid doon sa loob ng maraming taon dahil sa gulo sa politika. 3 kalahating taon na kami noon sa refugee camp. Pero sinabi ng mga otoridad na kailangan na naming umalis sa lugar na yon. Malapit nang magkaroon ng digmaan. Siyempre, alalang-alala kami ng pamilya ko nung malaman namin yun. Iniisip namin, ano kaya yung kalagayan doon sa pupuntahan namin? Dahil sa tagubilin ng mga elder, nakita ko na talagang seryoso yung sitwasyon. Kaya pinag-isipan ko talaga yun. Kung ano yung dapat naming gawin ng pamilya ko. Nanalangin kami. Tapos nagpasya kaming pamilya na umalis na ng refugee camp. Sabi ng mga magulang namin maghanda kami ng go bag. Ilagay daw namin doon yung mga gamit na kailangan namin. Dahil nakapaghanda kaming mabuti bago nun, may sapat na charge yung phone namin. Tsaka nasave din namin yung number ng mga kapatid para makontak namin sila pag kailangan. Kaya habang nasa daan kami, natatawagan namin sila. Nasasabi namin kung nasaan na kami. Pagkaalis namin sa lugar na yun, lumala ang sitwasyon doon at marami ang namatay. Iba't ibang klase ng sakuna ang pwede nating maranasan, gaya ng digmaan o kaya naman sunog. Pero kung susundin natin ang tagubilin ng organisasyon ni Jehovah, maiingatan natin ang buhay natin. Sa ibang parte ng mundo, wala lamang mga digmaan. Pero sa mga likas na sakuna naman napaharap ang mga kapatid. Tingnan natin kung paano naapektuhan ng bagyong Helene ang mga kapatid sa United States noong 2024. May mga lugar na di masyadong natatamaan ng ilang klase ng likas na sakuna. Kapag nakatira ka sa ganong lugar, medyo makakampante ka. Di ko naisip na magiging dadam-datindi yung epekto sa amin ng bagyo kasi nakatira kami sa bundok. Kaya nagulat talaga kami sa naging epekto ng bagyo. Ang laki ng lugar na tinamaan at sobrang dami ding nasira at nawasak. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Kaya medyo kinakabahan na kami nun. Kasi hindi lang yung sarili namin yung inaalala namin. Inaalala rin namin yung mga nanay namin. Lagi tayong pinapaalalahanan ni Jehovah sa pamamagitan ng organisasyon niya na maghanda sa mga sakuna. Kaya kahit kakalipat lang namin ng bahay at yung ibang mga gamit namin nakatago pa, sinigurado naming nakalabas na yung go bag namin. Sinubukan naming lumabas, pero nakita namin na hindi pa rin safe, kaya bumalik na lang kami ng bahay. At buti na lang, may go bag kami. Pero ang totoo, kahit may nakahanda kaming go bag, may mga di rin kami nagawa. Marami akong dalang flashlight pero di na gumagana. Kasi ang tagal ko na palang hindi na-check yung mga battery. Kung di expired, may kalawang na. Sabi ko na nga ba parang may mali eh. Pagkabukas sa kasi ng go bag para kunin yung flashlight, bigla na lang siyang tumahimik. Sabi ko sa kanya, anong nangyari? Kaya kahit nagka-problema kami, natuto pa rin kami. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ni Jehovah na maging handa sa mga sakuna. Kaya ang gawin lang natin, sumunod lang tayo sa tagubilin para maingatan natin yung pamilya natin. Basta gawin lang natin yung kaya nating gawin, yung kaya nating ihanda. Sa Mateo 11:19, sinabi ni Jesus, ang karunungan ay makikita sa mga bunga nito. Gaya ng mga kapatid natin, paano rin natin may papakita ang karunungan? Una, maghanda ng go bag. Ikalawa, planuhin ang gagawin kung sakaling kailanganin mong lumikas at siguraduhin updated ang contact information mo. Ikatlo, makinig sa mga babala ng gobyerno. At ikaapat, magtiwala kay Jehovah at sumunod sa tagubilin ng organisasyon. Patuloy sana kayong pagpalain ng Diyos na Jehovah habang pinaghahandaan nyo ang di inaasahan.
Nais niyo bang pasalamatan yung video? Sagutin natin mga kapatid yung 4 na tanong dito sa ating workbook. Ano ang unang naisip ng mga kapatid tungkol sa paghahanda para sa sakuna? Brother Punayo. Naisip po nila na mahalagang sundin ang payo ng organisasyon po ni Jehovah tungkol sa pagiging handa kahit hindi po nila inaasahan ang panganib. Naunawaan po nila na ang paghahanda ay makapagliligtas ng buhay at makatutulong po sa pamilya. Okay, very good. Number 2, ano ang ginawa nila bilang paghahanda? Sister Libres. Ang isa nga sa nabanggit ay yung pagkakaroon ng go bag. Mahalaga yung updated din dapat ang laman. Tulad nung napanood natin, may flashlight nga pero expired na. Gayon din sa mga laman ito ng mga gamot o mga pagkain na canned foods, baka expired na rin. Kaya mahalaga yung chinecheck din natin yung laman nito from time to time. Okay, number 3. Paano pinagpala ni Jehovah ang mga pagsisikap nilang maging handa sa sakuna? Paano sila pinagpala? Brother Belmonte. Dahil handa po sila at sumusunod sa direksyon, nagiging ligtas sila at nakakaiwas po sa mga malalaking panganib. Nakatulong din po yung paghahanda para manatili silang kalmado at makapagpatuloy po sa pakikipag-ugnayan sa iba habang may sakuna. Very good. And last question, ano ang natutuhan nila sa naranasan nila? Sister Atamosa. Na seryoso po ang anumang tagubilin dahil magsasanggot po ito ng mismong buhay natin. Okay, may kinalaman sa tagubilin, nais nating basahin ang tagubilin mula sa samahan. Pagiging handa sa sakuna, asahan ang di inaasahan. Sa pagpaplano ng pamilya ninyo tungkol sa paghahanda sa sakuna, pakisuyong tiyakin na nasa kalihim ng kongregasyon ang updated na contact information ninyo at emergency contact. Tiyakin din na meron kayong go bag at i-check ang laman nito kahit minsan sa isang taon. Kapag nagkaroon ng sakuna, maaaring lumikas ang mga kapatid mula sa mga tahanan nila. Maraming salamat sa pagkabukas palad ninyo para tulungan ang mga nangangailangan, pati na ang paglalaan sa kanila ng pansamantalang matutuluyan. Praktikal na tulong, pati na rin ang suporta ninyo sa mga kapatid natin sa pamamagitan ng inyong marubdob na panalangin. Pakisuyo mga kapatid, pwede niyong i-update na mamaya pagkatapos ng pulong yung inyong mga group overseer sa inyong contact information. Tiyakin ninyo na updated. Sapagkat kapag ka nagkaroon ng sakuna, yun ang magiging access ng mga kapatid, lalo-lalo na ng mga group overseer para kayo ay matulungan. Okay? Ngayon, sa inyong family worship o kaya mamaya sa bahay ninyo, yung inyong pamilya, pwede ninyong reviewin yung dalawang tagubilin dito. Tanungin ang sarili, papaano ipinapakita na ang pagiging handa ko sa sakuna na nirerespeto ko si Jehovah? O kaya naman ay dun sa pagsasanay na huli, subukan ito. Kapag nasa pampublikong lugar ngayong linggo, tanungin ang sarili, nasaan ang pinakamalapit na emergency exit? So makakatulong yan mga kapatid. Lahat ng ito na tinalakay natin, naway bigyan pansin natin sapagkat ito ay paalala ng tapat at matalinong alipin para sa atin para maingatan tayo. Maraming salamat, Brother Tolisora, sa pagtalakay nito sa amin, gayon din sa pag-remind sa mga tagubilin ng samahan na gagawin kapag merong sakuna. Para naman sa susunod na bahagi, pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, tatalakayin sa atin ang aral 86, Binuhay muli ni Jesus si Lazaro, at ang aral 87, ang huling hapunan ni Jesus. Ito ay papangunahan sa atin ni Brother Danilo Calso, kasama ang kanyang tagabasa na si Brother Brian Jacinto. So, ating pag-aaralan ngayon sa ating Congregation Book Study, Araling 86, 87 at pati yung introduction sa Section 13. So, ang ating
tagabasa, si Brother Jacinto. Kaya pagkasuyo po na subaybayan na natin siya. Binuhay muli ni Jesus si Lazaro. Yan. Si Jesus ay may 3 malalapit na kaibigang nakatira sa Betanya, ang magkakapatid na Lazaro, Maria at Marta. Isang araw, habang nasa kabilang baybayin ng Jordan si Jesus, nagpadala sa kanya ng mensahe sina Maria at Marta. May malubhang sakit si Lazaro, sana puntahan mo kami agad. Pero hindi agad pumunta si Jesus. Naghintay pa siya ng 2 araw. Tapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, pumunta tayo sa Betanya. Natutulog si Lazaro at gigisingin ko siya. Sinabi ng mga apostol, butit natutulog si Lazaro, makakatulong iyon para gumaling siya. Kaya niliwanag ni Jesus sa kanila, patay na si Lazaro. Pagdating nila sa Betanya, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Maraming nakiramay kina Marta at Maria. Nang malaman ni Marta na dumating na si Jesus, pinuntahan niya ito agad. Sinabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sinabi ni Jesus, mabubuhay muli ang kapatid mo. Naniniwala ka ba doon, Marta? Sinabi ni Marta, naniniwala akong babangon siya sa pagkabuhay muli. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Pagkatapos, pinuntahan ni Marta si Maria at sinabi, nandito na si Jesus. Tumakbo si Maria papunta kay Jesus at sinundan siya ng mga tao. Sumubsob si Maria sa paanan ni Jesus at umiyak ng umiyak. Sinabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang, buhay pa sana ang kapatid ko. Awang-awa si Jesus kay Maria kaya napaiyak din siya. Nang makita ng mga tao na umiiyak si Jesus, sinabi nila, talagang mahal na mahal ni Jesus si Lazaro. Pero inisip ng iba, bakit hindi niya iniligtas ang kaibigan niya? Ano kaya ang gagawin ni Jesus? Pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro. May malaking bato sa pasukan nito. Inutos niya, alisin niyo ang bato. Sinabi ni Marta, pero 4 na araw na, nangangamoy na siya. Pero nalis pa rin nila ang bato at nanalangin si Jesus. Ama, salamat po at pinapakinggan niyo ako. Alam ko pong lagi niyo akong pinapakinggan. Pero nagsasalita ako ngayon para marinig ng mga nandito at malaman nilang kayo ang nagsugo sa akin. Pagkatapos, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Kahanga-hanga ang nangyari. Lumabas nga sa libingan si Lazaro na nababalutan pa ng tela. Sinabi ni Jesus, kalagan niyo siya. Marami sa mga nakakita ng pangyayari ang nananampalataya kay Jesus, pero may mga nagsumbong sa mga Pariseyo. Mula noon, gusto nang patayin ng mga Pariseyo sina Lazaro at Jesus. Isa sa 12 apostol, si Judas Iscariote, ang palihim na pumunta sa mga Pariseyo at nagtanong, magkano ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong mahanap si Jesus? Nagkasundo ang mga Pariseyo na babayaran siya ng 30 pirasong pilak at naghanap na si Judas ng pagkakataon para ipahuli si Jesus sa kanila. Okay, maraming salamat. Ang tanong natin ito, ikwento kung paano binuhay muli si Lazaro. Sino nais na magkwento? Ito, kwentong totoo ito, no? Sino nais na Zoom? Okay, dito muna sa hall, wala sa Zoom. Walang nakakaalam. Okay, Sister Irene Natabosa. Sa ulit po na ito ay, nang mamatay po si Lazaro, ay nagpaabot po si Maria at Marta na mensahe kay Jesus. Pero sa dinasang pangyayari po ay hindi agad nakarating si Jesus. Kaya ayon po dito, 4 na araw na siyang patay. Kaya nung dumating po siya doon, dahil sa pagkakasabi po niya na ito'y natutulog lamang, ay sinabi po niya na para bang malabo na pong mabuhay, sabi ng mga kapatid niya, si Lazaro kasi nga po nangangamoy na. Pero sinabi po sa kanila na sa makahimalang paraan ay kaya niya pong buhayin muli si Lazaro dahil ito'y natutulog lamang, kaya pwedeng gisingin. Ayun, okay. Bakit natin masabi na 4 na araw na siyang patay? Bakit natin masabi? Ilang araw na ba siya doon? Brother Bong Libres. Nangangamoy na si Lazaro kasi yung pagkamatay ni Lazaro, naghintay pa ng 2 days si Jesus. Yung biyahe yung paglalakad ng Jordan hanggang Betanya, 1 to 2 days. Depende rin sa lakad.
Kaya, yun, 4 na araw na siyang patay nung dumating si Jesus doon sa Bitanya. So, okay, dito ngayon, anong gustong gawin ng mga Pariseo na mabalitaan nila ang tungkol kay Lazaro? Sister Villavicencio? Dahil nga po sa maraming nakakita doon sa pangyayari na binuhay muli ni Jesus si Lazaro, ay marami ang nanampalataya sa kanila. Kaya ang gusto pong gawin ng mga Pariseo ay patayin nga po si Jesus at saka si Lazaro. Okay. O yun, ngayon, tutukan naman tayo dito sa Juan. Ano ang natutunan natin tungkol kay Jehovah dito sa ating pinag-aralan? Ano natutunan natin, mga kapatid, tungkol kay Jehovah? Brother, dito, Sister Sherin. Nang nakita nga po ni Jesus si Maria at si Marta na umiiyak dahil sa kalungkutan, nasaktan nga po siya at umiyak din. Kaya nagpapakita lamang na nararamdaman ni Jesus kung gaano kasakit yung mamatayan na mahal sa buhay. Kaya nakakagaan nga po sa loob na malaman na may empathy si Jesus at naiintindihan niya kung gaano kasakit ito. At si Jesus, dahil sa reflection siya ng Diyos na Jehovah, tiyak na ganito rin na nararamdaman ni Jehovah. Kaya si Jehovah talagang sabik na siyang dumating ang panahon kung kailan aalisin na niya ang kamatayan magpakailanman. Okay, very good. Brother Erwin? Natutunan ko rin po dito yung pagiging marunong ng Panginoong Isus. Kung titignan po natin sa paragraph, bakit kaya naghintay pa ang Panginoong Isus ng 2 araw? Bakit na lang kaya hindi na agad punta ng Panginoong Isus? May mga paniniwala po kasi mga Hudyo noon kapag unang araw, ikalawa o 3 araw, kapag namatay yung isa, maaari pang bumalik yung kaluluwa. Pero yung pagiging marunong ng Panginoong Isus, pumunta siya nung ika-4 na araw. Ayun, okay. May nakita pa, Brother Roy Mata, please. Na si Jehovah ay Diyos ng mga buhay. Bagaman patay ng lingkod niya, dahil tapat to sa kanya, buhay yun sa kanya at sa bandang hinaharap, bubuhayin silang muli tulad ng ginawa ni Jesus kay Lazaro. Ayan. Doon sa Juan 11:19 hanggang 27, no? Kasi si Marta, di ba, nung dinalaw ng Panginoong Isus, siya nagluluto lang, di nakikinig sa spiritual. Mas priority niya yung ginagawa niya. No? Pero dito sa John 11:19-27, paano natin malalaman diyan na si Marta ay hindi laging materialistiko? Ano? Hanapan siya dyan, mga kapatid. Aha. Nakita niyo na ba, mga kapatid? Brother, yeah, okay, Brother Renz. Isang halimbawa doon sa talatang 24, yung mismong sinabi ni Marta, alam kong mabubuhay siyang muli sa huling araw. Nung time na dumalaw si Jesus, nagluluto siya noon. Baka kasi yung time na yun, kailangan niya maghanda, mag-prepare. Pero hindi naman laging ganun yung situation niya. Aware siya sa mga pangako sa inaharap, pangako ni Jehovah, mga tinuturo ni Jesus, mga himala. Kaya spiritual na tao to si Marta. Ayan. Bagaman spiritual na tao, nagkaroon din ba siya ng medyo pagdududa? Saan natin mapapansin na nagduda rin siya sa pagkabuhay ni Lazaro? Ano yung sinabi niya kay Jesus? Nung buksan mo yung i-roll mo yung bato. Ganyan no? Ano sabi ni Marta? Brother Roy? Sabi ni Marta, Panginoon, mabaho na yan, 4 na araw ng patay. Para maging iniisip niya, hindi kayang buhayin muli ni Jesus itong si Lazaro. Ayun, oo, nagduda rin siya, no? Oo. Pero halimbawa tayo naman umisa may mga namatay na hindi nag-aral ng Biblia, no? O baka mamaya hindi pa maganda ugali. No? Pwede ba nating sabihin na wala nang pagkabuhay muli yan? O pwede ka ba magduda? Sister CK, yeah. Hindi nga po
tayo ang magsasabi na wala siyang pag-asa sa pagkabuhay muli, lalo na kung ang sitwasyon ay nag-suicide, nakakalungkot yun sa isang family. So, hindi sa atin na part yun para mag-judge. Oh, so kasi Jehovah nakakabasa ng puso, di ba? Okay, sa ministry naman, o kalimbawa sa ministry, paano natin i-apply yung Ecclesiastes 9.5? Di ba yung Ecclesiastes 9.5, walang alam ang mga patay, di ba? Bisado natin yon. Paano natin magagamit yan dun sa kwento kay Lazaro? Nung siya binuhay muli, nung siya ba'y binuhay muli, Brother Renz? Pwede tayong magbangon ng tanong doon sa may bahay o sa Bible study natin. Nung binuhay ba si Lazaro, nagkwento siya. Nandun din yung si video natin sa Masayang Buhay Magpakailanman. So nung nabuhay si Lazaro, nagkwento ba siya kung ano yung saya sa langit o ano yung init sa impyerno, ika nga. Kaya makikita natin doon sa mga ulat, walang nireport si Lazaro kasi nga wala siyang malay. Yan, pwede nyo gamitin yan sa ministry, Hindi siya nagkwento, ang ganda sa langit, ba't binuhay mo pa ako? Di ba? Walang ganon. So wala ring pahirapang lugar na kung saan hindi rin siya nagkwento. Tama yung mga komento, Ngayon, kung halimbawa may mga namatay tayo kamag-anak o hindi man kakongregasyon pero kilala natin, yung pamilya, gaano man tayo kabisi, bakit mahalaga na nandudun pa rin tayo umaattend ng burol? O sa burol, nandudun tayo. Okay. Ano ba ang kabutihan noon? Katulad, Brother Nolan, please. Mahalaga yon kasi kahit ang Panginoon Jesus, kung papansinin po natin ay sa burol o sa libing, ay umiyak din. Kumbaga, nagpapakita rin tayo noon na talagang nagmamalasakit tayo sa kanila o kaya nakikiramay tayo sa nabatayan ng mahal sa buhay. Bakit kaya siya umiyak? Samantalang alam naman yung bubuhay niya. Ano nakita niyo, mga kapatid? Brother, dito sa Juan. Brother Mihulio, please. Sorry, medyo di ko nakita. Brother Mihulio. Nais kong komentuhan yung tanong na bakit tayo napunta sa burol? Yun. Kasi pagtapunta tayo sa burol, tayo mismo napapalalahanan yung ating sarili tungkol sa kaiklihan ng buhay. At pagka tayo na dun sa burol, may imagine natin, ano kaya ang buhay ko? Paano kaya ako? Yun. Napapalalahanan tayo dahil doon, magiging spiritual na tao tayo. Inaalala natin yung ating kaugnayan at kalagayan natin sa harap ni Diyos. Okay, good. Okay, lipatan na natin itong introduction sa section 13. Bumaba si Jesus sa lupa para ibigay ang buhay niya sa mga taong di sakdal. Kahit namatay siya, nadaig niya ang sanlibutan. Tapat si Jehovah sa kanyang anak at binuhay niya itong muli. Hanggang kamatayan, mapagpakumbabang naglingkod si Jesus sa iba at nagpatawad. Matapos buhaying muli, nagpakita si Jesus sa mga alagad niya. Tinuruan niya sila kung paano gagawin ang mahalagang gawaing ipinapagawa niya. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na maunawaang may bahagi din tayo sa gawaing iyan. Okay, anong lesson natin dito, mga kapatid? Pero isa dyan, anong buwan? Basahin nyo na lang, sister, dito naman sa study ni Michelle. Walang problemang hindi kayang lutasan ni Jehovah. Ayan, okay, good. Yun, tama yun, dito naman sa pangalawa. Okay, Brother Bar. Maging handang maglingkod sa iba, tumulong sa kanila, gaya po ni Jesus. Yan, kaya kung papakita natin kung pwede, pakita, yung larawan, Okay. Pwede kaya ma-plus natin ito. Yan. Anong katangian ng Panginoong Hesus dyan? Kasi alam niya na si Judas pagkakanulo na siya pero isa pa rin siya sa mga hinugasan niya ng paa. Anong katangian niya yan para... Okay, Brother Tom? Ipinapakita lang po dyan yung kapakumbabaan ni Jesus. Yan, oo. Kasi yung ginawa niya paghugas, yun ang pinakababang trabaho ng alipin. Ano ba, maraming alipin doon, yun ang pinakabababa. Sipin niyo yun, ha?
So, yung pangatlo dito, ano pa yung lesson? Pinakamahalaga ito, mga kapatid. Sister, dito, si Tess. Makikilala ang mga tunay na Kristiyano sa pag-ibig nila sa isa't isa. Okay, good. So, dito tayo sa aral 87, ang huling hapunan ni Jesus. So, no, para magbigay tayo ng background, ito yung huling Passover. Ano? May Passover pa eh. Tapos dito naman, nagsimula na yung memorial. Okay? O, sige. Taon-taon, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Paskwa tuwing ika-14 na araw ng buwan ng Nisan. Ito ay para maalaala nila kung paano sila pinalaya ni Jehova mula sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala sa lupang pangako. Noong taong 33 CE, ipinagdiwang ni Jesus at ng mga apostol ang Paskwa sa isang kwarto sa itaas ng bahay sa Jerusalem. Bago matapos ang hapunan, sinabi ni Jesus, "Isa sa inyo ang magtatraidor sa akin." Nagulat ang mga apostol at nagtanong, "Sino?" Sinabi ni Jesus, "Kung kanino ko ibibigay ang tinapay na ito, siya iyon." Ibinigay niya ang tinapay kay Judas Iscariote. Agad na tumayo si Judas at umalis. Pagkatapos, nanalangin si Jesus. Pinagputol-putol ang tinapay at ibinigay sa natitirang mga apostol. Sinabi niya, kainin niyo, simbolo yan ng aking katawan na ibibigay ko para sa inyo." Sumunod, nanalangin siya para sa alak at ipinasa ito sa mga apostol. Sinabi niya, "Inumin niyo. Simbolo yan ng aking dugo na ibibigay ko para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pangako, magiging hari kayo sa langit kasama ko. Gawin ninyo ito taon-taon para alalahanin ako." Ang mga tagasunod ni Jesus ay nagtitipon pa rin taon-taon sa petsang yan. Ang pagtitipong ito ay tinatawag ngayong Hapunan ng Panginoon. Pagkatapos ng hapunan, nagtalo-talo ang mga apostol kung sino sa kanila ang pinaka-importante, pero sinabihan sila ni Jesus, "Ang pinakamababa ang tingin sa sarili ang siyang pinaka-importante. Kaibigan ko kayo. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ipinapasabi ng aking Ama. Malapit na akong umakyat sa aking Ama sa langit. May iwan kayo at malalaman ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung mahal ninyo ang isa't isa. Mahalin ninyo ang isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Pagkatapos, nanalangin si Jesus at humiling kay Jehova na ingatan ang mga alagad. Hiniling niyang tulungan sila ni Jehova na magkaisa. Nanalangin siyang mapabanal ang pangalan ni Jehova. Umawit si Jesus at ang mga apostol para purihin si Jehova at pagkatapos ay lumabas na sila. Malapit nang aristuhin si Jesus. Yung mahusay na pagbasa, no? Ay ngayon, anong pinangako ni Jesus sa mga apostol? Sister Iya? Ipinangako nga po ni Jesus sa kanyang mga tapat na mga apostol na makakasama niya sila bilang mga hari sa langit. Sinabi rin niya na ang alak ay kumakatawan sa dugo niya na ibubuhos para mapatawad ang mga kasalanan. At inutusan niya sila na ipagpatuloy yung pag-alala sa kanya taon-taon sa pamamagitan ng Lord's Evening Meal. Okay, so ito na ang pangalawa. Ano mahalagang aral na itinuro ni Jesus sa mga apostol noong huling hapunan niya na kasama sila? Anong lesson natin dito, mga kapatid? Sa Zoom? Meron pa sa Zoom? Okay, dito naman sa hall. Sister Rose Libres, please. Ayun nga, tinuro nga ni Jesus na gustong-gusto ni Jehova na magkaisa at magmahalan ang kanyang mga lingkod. Dahil paulit-ulit na binigyang diin ni Jesus ang pag-ibig sa isa't isa. At pinakpakita nito na mahalaga kay Jehova ang pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamahalan sa kongregasyon at pamilya. Yan, okay, good. Ngayon, dito, alam natin yung John 17, 3 hanggang 26, ang panalangin ng Jesus ito di ba? Okay, ngayon, yung bang panalangin ni Jesus ay may kaugnayan lamang dun sa kanyang mga alagad nung panahong yon? Ano? Yung panalangin niya. Tingnan natin yung verse 15. 17 verse 15, pakisuyo, basahin nga natin, please. Siya nais na bumasa ng 17:15 ng Juan. Brother Nolan Vasquez.
Hindi ko hiniling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi hiniling ko na bantayan mo sila dahil sa isa na masama. Ano ang nakita niyong katangian ni Jehovah dyan? Sa panalangin ni Jesus, no? Ano natunan natin tungkol kay Jehovah? Anong in-request niya kay Jehovah God? Brother Mata. Ni-request ni Jesus sa Diyos na Jehovah na itong mga alagad niya, yung munting kawan, iingatan sila, babantayan. By extension, ang malaking pulutong, ganun din sa panahon natin ngayon. So, yamang pinagpakitaan tayo ng pag-ibig ni Jehovah dyan, babantayan niya tayo. Ano naman ang dapat natin gawin? Para bilang pagtanong ng utang na loob, Jehovah, kasi babantayan niya tayo. Ano dapat nating ipakita sa kanya, Brother Jeric? Pagmamahal yung pinakita rito sa atin ni Jehovah at saka ni Jesus eh. Kaya ang dapat natin gawin, mahalin din natin yung isa't isa para tulad ng pagmamahal nila sa atin. Ayan. Okay, sa pamilya naman, sa John 13:34, pwede ba nating basahin yun? John 13:34. Si Nice pumasa, please. Sister Vasquez, please. Binibigyan ko kayo ng isang bagong utos na ibigin ninyo ang isa't isa, ibigin ninyo ang isa't isa kung paanong iniibig ko kayo. Kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Okay, yan ba'y kapit lamang sa loob ng kongregasyon o pwede rin sa pamilya, sa loob ng sambahayan? Sa pamilya, mga kapatid. Kasi kuminsan, kapatid sa pananampalataya lang nasa isip natin eh. Pero bakit mahalaga rin yan na ikapit sa loob ng pamilya? Ano bang pwedeng problema rin sa loob ng sambahayan kuminsan? Sister Vasquez, Lydia. Sa loob po kasi ng pamilya, hindi naman kayo pare-pareho minsan ng religion. So, iba-iba yung paniniwala ninyo. So, paano mo maipapakita yung pag-ibig mo sa kapatid mo sa physical kung hindi mo yun ipapakita sa kanya? So, doon makikita talaga kung nagkakapit ka ng mga simulain sa Biblia. Halimbawa, meron kayong hindi pagkakaintindihan magkapatid. Ano yung gagawin mo? Kung ikaw ay may alam sa Biblia, dapat ikaw ang unang nakakaunawa doon sa mga nangyayari sa inyong dalawa at tutulungan mo na maging payapa ang buong pamilya. Tama, no? Okay, Brother Nuestro. Dapat lang talaga na maging ganun. Kasi doon sa 35, may sa baba binanggit, malalaman na kayo ay mga alagad ko. Identity natin yun eh. Yung pag-ibig natin sa isa't isa, makikilala tayo. Hindi lang tayo. Kaya nakikita din yun ng ating mga kapamilya. Baka nga sila ay matawagan dahil doon eh. Ayun. Halimbawa, sa pamilya, lahat saksi, Kung minsan may problema, halimbawa, ekonomiya natin, bagsak talaga, hirap ang buhay, posible bang mabahabahagi rin yung pamilya pagdating sa ganon? Lahat saksi, no? Kasi kailangan din natin ikapit ito no? Paano makakatulong yung, halimbawa, talagang hirap sa pera, talagang problema talaga, o baka hindi kayang isupply na ng tatay yung gastusin sa bahay, Baka mag-demand na yung babae, no? Baka mag-demand na yan. Anong nakita niyo yung punto kaya? Sister Quiñones naman, please. Posibleng magkaroon ng pagkakabahabagi kasi magkakaiba ang desisyon din ng bawat isa. Kahit ba pare-pareho pang masaksi, pare-pareho pang may work, magkakaiba ang perceptive niya o paano niya ihaharapin yung problema. Minsan gusto ng magkapatid ang desisyon, pantay-pantay ang hati, pero hindi pwede din sa iba. Ayaw ng isang kapatid na ganun, na hindi pareho ko din kasi yung sahod. Tapos gusto ng isang kapatid, equally divided. So magkakaroon talaga ng lalo yung pag nahihirapan na, tapos nandiyan na yung nagkakaroon ng pagkakautang, may pagkakabahabagi. Pero masusolusyonan ito kung magpapaubaya nga or may pag-ibig talaga sa isa't isa. So, paano, makakatulong yung Matthew 6:33,
para may kapit natin itong John 13, 34, 35 sa loob ng pamilya. Ano ba sabi doon sa Matthew? Ba, talaga nagkukulang na eh. Ano? Anong kwan na doon sa atin? Brother Roy. Yung paalala lagi sa atin ng Panginoong Hesus na patuloy na unahin palagi yung spiritual na mga bagay. At yung mga bagay naman na inaalala natin, alalahanin natin, material na mga bagay, siya na ngayon ang magbibigay niyan. Mag-fill in ang pangailangan natin. Kasundin na natin yung utos na ibinigay niya. Yan, pupunan niya yung pagkukulang. Ano? Kaya makakapit natin yung Juan 13:34. Sa ministry naman, yung Luke 22, 19-20, alam natin na yan memorial celebration. Ano? Okay? Nakita natin kung gaano pinakita ni Jehovah yung pagmamahal nila sa atin. No? Ngayon, sa panahon ng memorial invitation, paano natin may papahayag yung ating personal expression ng pag-ibig din kay Jehovah at sa kanya anak? Sa panahon ng invitation, anong gagawin natin mga kapatid? Para may pakita natin na pinahalagahan natin yung yung invitasyon. Anong gagawin natin? Lalo na panahon ng memorial yan, may promo. May promo yan eh. Sister Linda, saan ka? So maari pong gawin natin ay mag-invite doon sa araw ng kamatayan ng Panginoon Hesus. Unahin po natin yung ating pamilya, kaibigan, kamag-anak, at ganoon din po sa larangan. Ayun. Active tayo sa pag-iimbita. Kailangan talaga, hindi basta iiwan lang natin. Kumari, paliwanag pa natin sa may bahay kung makikinig. By time siya, yan. Yung Lucas 12:32, huwag kayong matakot, bunting kawan, dahil binigay sa inyo, Ama, ang kaharian. Ano ba yung kaharian dito na ibibigay? Doon sa munting kawan, ano? Ano yung kaharian na yan? Ano ba yung tema ng Bible, mga kapatid? Ano ba yung pinapanalangin ng Panginoong Hesus? Sister Villavicencio? Ito po yung dumating nawa ang kaharian mo kasi yung kaharian po yung lulutas sa lahat ng problema na kinakaharap po natin sa ngayon. Bakit niya kaya sinabihan na huwag kayong matakot? Ano ba ang pwedeng mangyari sa kanilang pangangaral ng kaharian ng Diyos? Brother Roy Mata, please. Kasi nung sinabi niya ni Jesus, alam niya, grabe ang pagkontra, persecution. Kaya sinigurado niya rin sa mga apostol niya, sa mga alagad niya, na huwag matakot. Kasi nandun ang patnubay ni Jehovah at ni Jesus mismo. Maging hari sila sa langit, maging hukom at sacerdote sa inaharap. Oo nga, Kaya tayo, ganun din. Ito kasi yung principle ng pangaral ng mabuting balita, huwag din tayo matakot tungkol sa pangaral ng kaharian ng Diyos. At yung lesson naman natin sa John 17:12, meron dito lesson para sa atin Tulad kanina, para wag natin mapighati ang banal na espiritu, Ang layunin natin ay pagkakaisa, so anong iwasan natin? Para hindi naman masaktan ang kapatid, ano yung iwasan natin na kadalasan, yan ang nagdudulot ng pagkakabahagi, Yan, para sa kongregasyon yon. Ano mga kapatid? Ano yung iwasan natin para hindi natin mapighati yung Holy Spirit. Kasi pagkakaisang gusto ni Jehovah Brother, okay. Brother Odi. Isang halimbawa nga po dito, yung mga apostol na nagtalo-talo po sila kahit kakatapos lang ng banal na okasyon. Kaya makikita po dito na kahit po yung mga tapat na lingkod ng Diyos noon, may mga kahinaan pa rin. Ganon din po ngayon sa kongregasyon na para hindi po mapighati ang banal na spirito, intindihin po natin ang bawat isa na may kanya-kanya po tayong weaknesses at kailangan din natin silang tiisin gaya ng pagtitiis po ni Jehovah sa atin. Yan. Iwasan natin ng chismis. Yan ang kadalasan nangyayari. Okay?
Maraming salamat, Brother Calso, sa mahusay na pagtalakay. Gayon din sa inyong tagabasa kay Brother Brian Jacinto. Muli nga tayo nakinabang sa inihandang programa ng Tapat at Matalinong Alipin para sa ating Our Life and Christian Ministry. Nakinabang tayo doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Pinakita sa atin yung magandang katangian ni Jehovah na dapat kang magpatibay ng ating personal na kaugnayan sa Kanya. Gayun din mga kapatid, pinapasigla tayo na subukan yung mga napanood nating presentasyon sa ating ministeryo. Subukan natin i-apply yung mga aralin doon sa ating brochure na mahalin yung mga tao sa ating pangangaral. Kaya patuloy din tayong pinapaalalahanan at binibigyan ng mga tagubilin ng tanggapang pansangay at ng lupon ng matatanda para handa tayo kung ano man mangyaring sakuna sa panahon natin sa ngayon. Kaya talagang kitang-kita yung pag-ibig at proteksyon ng Diyos na Jehovah sa kanyang mga lingkod. At napahalagahan din natin yung mga aral sa Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesus, kung saan idinidiin doon yung kahalagahan ng palaging maging handang maglingkod sa iba at pasiglahin natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya para naman sa susunod na linggo, ano naman kaya yung aabangan natin, mga kapatid? Mapakinggan nga natin yung paksang mahal natin ang ating espiritual na paraiso para sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Papanood natin yung video na ano ang gagawin mo alang-alang sa mabuting balita sa pamumuhay bilang Kristiyano. Handa ba tayong gumawa ng mga sakripisyo sa ating buhay para subukan o pumasok sa buong panahong paglilingkod? Abangan natin yung mga pagtalakay na ito sa susunod na linggo. Kaya bago magtapos ang ating pulong, meron ba tayong mga paksa na napahalagahan ngayong gabi na nakita nyong magandang i-research o bulay-bulayin pag-uwi sa inyong mga tahanan? Pwede nyo isama sa inyong family worship. Sister Calso. Sumunod tayo sa tagubili ng Watchtower. Ang contact card numbers ng mga kapatid, dapat alam natin, lalo na ang mga elder. May mga okasyon, paghanda, malaking makakatulong sa atin sa panahon ng din inasahan. At may kasabihan nga, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain. Maraming salamat, Sister Galson. Tagubilin, yun ay isang protection para sa atin. Sister Masangkay. Napahalagahan ko po yung ginawa ng Panginoong Hesus nung nanalangin po siya sa Diyos na Jehovah, na humiling po siya ng tulong sa Diyos na Jehovah na ingatan po yung kanyang mga alagad. Kaya napahalagan ko po yun sa dahilan na ako din ay pwede ko po din tularan yung ginawa ng Panginoong Hesus na humingi din po ng tulong sa Diyos na Jehovah na tulungan yung mga kapatid na nasa mahirap na kalagayan katulad sa Russia, Ukraine, at kahit po mismo dito sa ating congregation, pwede rin po tayong humingi ng tulong para sa kanila. Maraming salamat. Brother Villavicencio. Natutunan ko po yung magandang halimbawa ni Jesus noong magtalo-talo yung kanyang mga alagad. Pwede sana, dahil malapit na siyang mamatay, pwede sanang sabihin ni Jesus, ano ba kayo, hanggang ngayon ba naman mag-aaway-away pa kayo, malapit na akong mamatay. Pero hindi yun sinabi ni Jesus. Sa halip sinabi niya na ang pinakamababa, ang tingin sa sarili, ang pinaka-importante. May isa pa siyang binanggit eh. Sinabi niya, kaibigan ko kayo. So ipinapakita doon kung gaano kamahal ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sana ganun din tayo doon sa ating mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga na-share na komento. Sana ay matalakay ninyo ito bilang study project sa inyong pag-uwi sa bahay. Ngayon ay sasarahan natin ang ating pulong sa pamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tumayo po tayo at sabayan natin himig ng ating musika sa song number 151, Tatawag Siya. Ito ay hango sa Job 14 verse 13 hanggang 15. Atin itong awitin. Thank you.